Kamusta mga kapatid ko? Naway sumainyo ngayon ang kapayapaan ng Panginoong Hesus at sa buong pamilya ninyo. Amen. Ako si PR Antonio Jr. at may makapangyarihang mensahe ako para sa iyo ngayon. Alam ko namang araw-araw kang pumupunta rito para maghanap ng salita at gabay. At madalas, nahihiya ka pa nga dahil hindi mo nagagawang paglingkuran ang Diyos gaya ng gusto mo. Naisip mo na ba na madalas kang nagdarasal, naghahanap sa Diyos, pumupunta sa simbahan, pero parang kulang pa rin ang kapangyarihan para baguhin ang buhay mo? Naranasan mo na bang may kulang sa buhay mo? Kahit anong gawin mo, hindi nawawala ang puwang na yon. Bagkus, lalo pa itong lumalaki. Mga kapatid, nandito ako ngayon at may iniisip na bagay na inilagay ng Diyos sa puso ko at kailangan ko itong sabihin ngayon. Tingnan mo, ang video at mensaheng ito, bago ang panalangin ay kukumpronta at magbabago ng buhay mo. Alam mo kung bakit. Mga kapatid, kailangan nating marinig ang katotohanan. Ngayon, nabubuhay tayo sa mundo ng pagpapanggap. Sa social media, pinapakita lang ng tao ang gusto nila, hindi ba? Minsan akala natin, okay sila at masaya dahil sa mga litrato ng biyahe at pagsasama. Pero iniisip lang natin na ayos ang lahat. Pero kung titingnan mo ang realidad, ang araw-araw na buhay, mga kapatid, puro away, puro diskusyon. Alam mo yon, walang respeto sa isa't isa. Kulang, alam mo kung ano, yung tunay na Kristyanismo sa loob ng mga tahanan. Mga kapatid, sigurado ako, kung may gagawing pagbabagong espiritual ang Diyos sa ating bansa, magsisimula lahat yan sa mga pamilya, sa loob ng mga bahay. Walang saysay kung simbahan lang ang buhay, kahit bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtitipon ng mananampalataya. Kung hindi nangyayari ang Kristyanismo sa bahay, mga kapatid, ang orihinal na plano ng Diyos ay pamilya at nais niyang ayusin at ibalik ang mga relasyon sa tahanan. Sabi sa Biblia, sa Malakias, sa huling kabanata, sa mga huling panahon, maghahari ang kapangyarihan ni Elias. At pagkatapos, ang mga magulang ay babalik sa kanilang mga anak at ang mga anak naman ay babalik sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, ito ang proyekto ng pagpapanumbalik ng Diyos sa ating buhay. Amen? Naway maging instrumento ka ng Diyos diyan sa inyong tahanan. Ito ang iyong pinakamahalagang ministeryo, ang magbigay ka ng mabuting patotoo bilang isang tao at ibaba ang ating mapagkunwaring sarili. Sa pamamagitan ng pagsisikap na ito, ekofago, mga tao sa liya. Ayaw nilang makinig at managot sa Diyos. Pastor, di ko din alam kung tunay kong isinasabuhay ang ebanghelyo. Parang may mali talaga. Paul, tumayo ka. Paul, samahan mo sila. Isang tao mula sa loob palabas. Ganyan ang nangyari sa akin dahil hindi ko pinapakinggan ang mga taong gustong magbahagi tungkol sa Diyos. Dati akala ko para lang yon sa mga saradong isip at gusto lang nila akong i-brainwash. Nung hinipo ng Diyos ang puso ko, mga kapatid, iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kaya nagdesisyon ako para sa sarili ko na baguhin ang buhay ko, baguhin ang mga nakasanayan ko. Nagpasya akong sumama kay Jesus. Kahit walang gustong magsimba, nandyan pa rin ako, matatag at nagpapasalamat sa Diyos. Mahigit 23 taon na akong kasama ang Diyos at ayokong iwanan ito. Gusto ko ring mamatay ng matanda, di ba? Kung loloobin ng Diyos, gusto ko talagang maging masigasig hanggang huli, na in love kay Jesus. Sana ganun ka rin. Amen mga kapatid, magbabahagi ako ng makapangyarihang salita at ipagdarasal ko kayo at ang inyong pamilya. Tingnan mo, hindi ito ang panahon para panghinaan ka ng loob. Hindi ito ang oras para tumigil ka sa iyong paglalakbay. Dahil may malalaking plano ang Diyos para sa buhay mo. Makakasiguro ka dyan. Maniwala ka sa sinasabi ko sa iyo. Ang mga iniisip ng Diyos tungkol sa iyo ay kapayapaan at pagpapala upang bigyan ka ng isang pinagpalang kinabukasan. Iyan ang inihanda ng Diyos para sa iyo. At higit sa lahat mga kapatid, hindi lang dito sa mundo, kundi hanggang sa walang hanggan, kasama si Jesus, umaalingaw-ngaw ang ginagawa mo magpakailanman. Kaya alam natin na darating ang panahon na hahatulan tayong mga Kristiyano, hindi para matukoy kung maliligtas tayo, dahil ang kaligtasan ay sa pananampalataya. Ito ay automatiko. Kapag isinuko mo ang iyong buhay kay Jesus, automatiko kang ligtas. At hindi ito nakadepende sa iyo, kundi sa sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus. Ang kaluwalhatian, karangalan at papuri ay sa Kanya lamang. Amen. Ngunit hahatulan ka ayon sa mga gawa na ginawa mo sa iyong katawan.
sa iyong buhay. Tingnan mo, para matanggap mo ang mga gantimpala, ang mga regalo na inihanda ng Diyos para sa iyo. At syempre, mga kapatid, sino ba ang gustong mawalan ng mga biyayang inihanda ng Panginoon para sa atin? Hindi natin alam eksakto kung paano ito mangyayari, pero tiyak na ito ang pinakamagandang bagay. Kaya bago tayo magsimula sa panalangin, gusto ko lang hilingin sa iyo na mag-subscribe ka sa aking channel. I-activate mo ang kampanilya ng notifikasyon na lalabas dyan sa gilid. Silipin mo at piliin ang opsyong lahat para hindi mo mamiss ang mga susunod na video na ilalagay ko. Sige, tara na mga kapatid. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, itong pakiramdam ng pagkadismaya, alam mo, mas karaniwan ito kaysa sa iniisip natin. Para bang pakiramdam mo palagi kang paikot-ikot sa parehong lugar. Alam mo yun? Kilala mo na ang Biblia, alam mo na ang mga turo ni Jesus, pero hindi mo magawang isabuhay. Madalas mga kapatid, nagbabasa ako ng bahagi mula kay Apostol Pablo na parang para talaga sa panahon natin ngayon. Alam mo, dahil sobrang napapanahon nito, may isang kasabihan pa nga na sa tingin ko ay napakaganda na nagsasabing ang Biblia ay mas napapanahon pa kaysa sa dyaryo bukas. Totoo yon, hindi ba? Lahat ng nasa Biblia ay natutupad mga kapatid. Maaaring ayaw sundin ng mundo ang Biblia, pero natutupad ito sa mundo. Amen. Gusto kong basahin ang paalala ng Diyos para sa atin ngayon, Iglesia ng Panginoong Jesus. Tingnan ninyo kung ano ang nakasulat sa 2 Timoteo, Kabanata 3 mula talata 1 hanggang 5. Pakinggan ninyong mabuti ang nakasulat. Alamin ninyo na sa mga huling araw, darating ang mahihirap na panahon, sapagkat ang mga tao ay magiging makasarili, sakim, mapagmataas, mayabang, mapanlait, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan, walang likas na pagmamahal, hindi marunong magpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, malupit, kaaway ng kabutihan, taksil, padalos-dalos, palalo, mas mahilig sa kalayawan kaysa sa Diyos. May anyo ng kabanalan ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Lumayo kayo sa mga taong iyan, mga kapatid. Tingnan ninyo itong talatang ito. Napakalakas, di ba? Ang daming halimbawa, di ba? Binanggit ni Apostol Pablo dito para sa atin. Pero alam nyo kung ano ang nakakatuwa kapag nagbabasa tayo ng ganitong listahan, di ba? Ng mga taong makasarili, sakim, mayabang, mapanlait. Ang unang pumapasok sa isip natin ay ang mundo sa labas, hindi ba? Iniisip natin ang mga namumuno, mga korap, at baliktad na pagpapahalaga ng media, telebisyon, at social media. Iniisip din natin yung mga taong hayagang galit sa Diyos, mga kapatid. Totoo, lahat ng paglalarawang ito ay swak na swak sa ating lipunan ngayon, na ayaw makialam sa Diyos. Pero ang mas nakakatakot, kapatid, alam mo kung ano? Nakakatakot kasi hindi naman mga hindi naniniwala ang tinutukoy ni Pablo, hindi ba? Sa labas. Pero ang tinutukoy dito ay ang mga taong nasa loob ng simbahan at komunidad ng pananampalataya. Tingnan mo ang huling sinabi ng Apostol Pablo. Magkakaroon sila ng anyo ng kabanalan, ngunit itatanggi nila ang kapangyarihan nito. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Ang salitang kabanalan dito sa Griego ay nangangahulugang paggalang. Ito ay isang buhay na nakatuon sa Diyos. Ipinapakita ni Pablo ang mga taong dumadalo sa simbahan, maaaring kumakanta, nangangaral, nagtataas ng kamay, at kabisado ang kasabihang ebanghelikal. Mga kapatid, Kristiyano ang pananalita at anyo ng mga taong ito, pero may masama sa loob nila. Sabi ng Apostol Pablo na itinanggi nila ang kapangyarihan. Ano ang kapangyarihang iyon, mga kapatid? Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagbabago, nagpapalaya, nagbibigay kabanalan, at nagtuturo mamuhay para kay Kristo imbes sa mundo. Naiintindihan mo ba? Kaya hindi ako natatakot sabihin, ito ang malaking trahedyang espiritual ng ating panahon, katulad ng Espiritong ginagabayan ng Espiritu Santo. Namumuhay tayo mga kapatid sa Kristyanismong pakitang tao at walang kapangyarihan. Isang henerasyon ang tinuturuan magmukhang Kristiyano, pero hindi natuturuan maging tunay na Kristiyano. Dito, ipinagpatuloy ni Pablo ang sinabi sa talata 7 ng 2 Timoteo 3. Sinabi niya na ang mga taong ito ay laging natututo, ngunit hindi kailanman nakararating sa pagkakilala ng katotohanan. Mga kapatid, parang sa panahon natin ang sinasabi niya. Sa panahon ngayon, pinakamalawak ang access natin sa impormasyon, mga kapatid. Pero parang bingi pa rin tayo. Hindi ko ito sinabi, narinig ko lang.
Sinabi ni Mateo, isang matalinong doktora, na ipinropesiya ni Jesus ang kanyang kamatayan. Kasinungalingan, araw, ang konseho ng HSBH. Ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa mananampalataya. Kung wala ito o pagkain, hindi siya makakatayo. Naiintindihan mo? Tulad ng pagkain, kailangan din natin ng araw-araw na tinapay. Kaya naman iniimbitahan kita, araw-araw, sumama ka sa akin dito sa panalangin. Imbitahan mo ang iyong pamilya. Magtipon kayo ng iyong mga kamag-anak, ng iyong asawa, ng iyong mga anak. Makinig tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, balikan natin ang talata 7, kung saan sinabi ni Pablo na hindi nila nakakamtan ang kaalaman ng katotohanan. Ang ibig niyang sabihin ay walang silbi ang pag-iipon lang ng teolohikal na impormasyon. Kailangan nating isabuhay ang kaalamang natutunan natin dahil kung hindi, niloloko lang natin ang ating mga sarili. Kapag isinabuhay mo na, doon ka nagsisimulang mabago. Alam mo yon, nagsisimula kang magbago ng pananaw sa mundo. Sabi ni Jesus, malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. Nang sabihin ito ni Jesus, mga kapatid, ibig niyang ipabatid na ang katotohanan ang magbubukas ng mata mo para makagawa ng tamang desisyon. Amen? Naiintindihan niyo ba? Mga kapatid, kapag binuksan ng Diyos ang ating mga mata at sumilay ang liwanag sa buhay natin, para itong nagsindi ng ilaw sa kwarto. Alam mo na ba kung paano ayusin ang mga bagay? May mga nakikinig sa akin dito. Dumaan nga sila sa mga pagsubok sa kanilang pag-aasawa, sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya, sa simbahan. Mga kapatid, ang tunay na problema ay wala kang gabay ng banal na espiritu sa paggawa ng tamang desisyon. Kung makikinig ka lang sa salita, pero hindi ito isinasabuhay araw-araw. Mga kapatid, sinabi mismo ni Jesus, magiging katulad tayo ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. At dumating ang malalakas na bagyo, dumating ang mga pagsubok sa buhay, at lubos na nawasak ang bahay na iyon. Ngunit, sa parehong pagkakataon, kinumpirma ni Jesus na nagsasabing, ngunit ang sinumang makikinig sa aking salita at isa sa buhay ito ay katulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa bato at dumating ang mga bagyo, ang hangin na salungat, ngunit nanatiling matatag ang bahay na iyon. Amen. Purihin ang Diyos. Tingnan ninyo itong malakas na talata, mga kapatid, sa talata 8. Halimbawa, sabi ni Paulo, hindi nababago ang mga taong ito dahil sumasalungat sila sa katotohanan. Mga kapatid, ang pagsalungat ay hindi lang debate o hayagang pagsasalita. Ayoko kasing sumunod sa Diyos kaya hindi niya ako nababago. Hindi ba tama? Mga kapatid, sabi ni Paulo tungkol sa mga taong nakikinig ng aral ng pagpapatawad pero patuloy pa ring nagtatanim ng sama ng loob. Ibig sabihin, siya ay kontra sa katotohanan. Ganun din, kahit nakikinig siya ng mensahe ng kabanalan, palihim pa ring nakikipaglandian sa kasalanan. Iyan ang dapat nating labanan. Mga kapatid, ikaw na palihim na nagkakasala, gusto kong sabihin na si Diyos ay hindi ka hinuhusgahan o pinapabigat ang kamay niya sa iyo. Kailangan mong maintindihan, kung hindi ka magsisisi at magpapatuloy sa paglalaro sa mga bagay ng Diyos, maaari kang magdusa ng mga konsekwensya. Huwag mong iwawala ang takot mo sa Panginoon kahit nagkasala ka. Ayon sa Biblia, may tagapagtanggol ka sa Diyos na ipinapakita sa Ama ang kanyang mga sugat mula sa krus bilang pagtatanggol sa iyo. At sabi niya, Ama ko, patawarin mo siya dahil ang sakripisyo ay ginawa ko para sa iyong mga anak. Pero sa parehong oras, mga kapatid, kailangan nating magbago ng buhay. Hindi tayo pwedeng masanay. Naiintindihan mo? Hindi tayo pwedeng magbiro sa kasalanan, mga kapatid. Maraming tao ang nakakarinig tungkol sa pagiging mapagbigay. Madalas kong pinag-uusapan ito sa mga tao. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa araw-araw? Ang tao ay kapit na kapit sa pera. Ang tao ay sakim. Ang tao ay puro pagkuha pa ng mas marami at mas marami at mas marami pa. Sabi ng Biblia, ang kasakiman ay labis na pagnanais magkaroon ng mga bagay. At ito ay idolatriya dahil inuuna mo ang pera, inuuna mo ang iyong mga investment, ang iyong ipon kaysa sa Diyos, o minsan inuuna mo pa ang iyong mga pangarap bago ang Diyos. Tingnan mo, mag-ingat ka dyan kasi idolatriya yan, gets mo? Kaya mga kapatid, mabigat ang mensaheng ito. Mahalagang malaman mo na sa panahong ito, maraming tao ang nagbibiro lang. Ayaw ng mga tao na talikuran ang kasalanan, ayaw nilang makaharap sa katotohanan,
hinahanap nila ang ebanghelyo ng self-help, kasaganaan at libangan. Pero mga kapatid, ang ebanghelyo ni Kristo ay kapangyarihang ibinibigay ng Diyos. Alleluia! Para matutunan mong magsabi ng hindi sa kasalanan, para matutunan mong mahalin ang iyong kaaway, kapangyarihan para manatili kang matatag. Sa gitna ng pagsubok, ikaw na may pinagdadaanan, pakinggan mo. Hayaan mong sabihin ko ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lalong sumasa iyo ito, lalo na kapag nasa pinakamabigat kang pagsubok. Sa oras na yan, sambahin ang Panginoon, isabuhay ang kanyang salita at ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa iyo. Amen mga kapatid. Nang sinabi ito ni Paulo, hindi lang niya ito para sa hinaharap, kundi nararanasan na niya noon sa simbahan sa Efeso. Ang lungsod na yon ay kilala sa mga filosofiya, sa mistisismo, sa walang tigil na paghahanap ng mga bagong bagay, ng kaalaman. Mga kapatid, ang mga tao noon ay lumilipat-lipat mula sa isang guro papunta sa isa pa. Mula sa isang turo papunta sa isa pa. Kaya sabi ni Pablo, laging natututo ang mga taong ito pero hindi umaabot sa pagkakilala ng katotohanan. Ngayon, kapag tinitingnan natin ang kalagayan natin, ano ang napapansin? Mga taong palipat-lipat ng simbahan, mga taong naghahanap ng revelasyon, naghahanap ng mga ngaral na mas magaling magsermon, na mas malakas sumigaw. Ngunit kokonti ang nalalaman natin tungkol sa salita ng Diyos at mga turo ukol kay Jesus at sa Ebanghelyo. Mga kapatid, alam ko na marami sa inyo, salamat sa Diyos, ay nag-iisip ng ganito. Grabe, purihin ang Diyos dahil namumuhay ako ng tunay na Kristyanismo. Pero, mga kapatid, mismong ang Biblia ang nagsasabi, ang nakatayo, manatiling nakatayo, magbantay, para hindi siya bumagsak. Dahil kapag nagsisimula tayong lumago ng husto sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, doon mas malakas na umaatake ang kaaway. Alam ng dyablo, mga kapatid, kung sino-sino talaga ang matatag sa Diyos. Alam niya kung sino-sino ang mga taong tumatanggi sa kasalanan. Kaya magbantay ka araw-araw. Amen. Si Jesus mismo ang nagsabi sa mga disipulo habang sila ay natutulog. Sa oras na iyon na pinakamahirap, noong siya ay nasa Getsemani, sinabi niya, magbantay at manalangin kayo para hindi kayo matukso. Ang espiritu ay handa, pero mahina ang laman at talagang nangyari. Sinabi iyon ni Jesus, ngunit hindi nagbantay o nanalangin ang mga disipulo. At nang dumating ang oras ng pagsubok, itinanggi ni Pedro si Jesus. Ang iba pang mga apostol, basta na lang nilang iniwan si Jesus doon sa krus. Ito ay halimbawa kung ano ang pwedeng mangyari kung hindi tayo magbantay araw-araw. Kaya naman iniimbitahan kita dito. Samahan mo ako sa panalangin sa umaga at sa panalangin sa gabi, pati na rin sa hapon. Gusto kong magbahagi ng makapangyarihang salita mula sa Diyos. At iniimbitahan din kita. Araw-araw, 2:30 ng hapon, huwag palampasin ang mga mensaheng binabahagi ko rito. Naniniwala akong marami itong masasabi sa iyo. At mga kapatid, magdadasal na tayo ngayon. Tingnan ninyo, tunay ngang nabubuhay tayo ngayon, mga kapatid, sa mga huling araw. Kapag tinitingnan natin ang mundo, malinaw na natutupad ang mga propesiya. Ilang krisis at balita ng digmaan na mga kapatid, pati pag-uusig, may kapatid laban sa kapwa kapatid. Lalong tumitindi ang pressure sa simbahan, kaya kailangan nating manindigan. Malaki ang paniniwala ko na ang Diyos ay nagtataas ng mga tao dito ngayon na magko-commit sa Ebanghelyo. Ayaw nila ng Ebanghelyong magaan, gusto nila ang katotohanan, kahit anong halaga pa niyan. At sa ganitong paraan, mga kapatid, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Sa ganitong paraan, gagawa si Jesus ng magandang gawain sa buhay natin. Naniniwala ka ba doon? Alam kong marami ng magagandang nagawa ang Diyos, pero gusto pa niyang dagdagan ito. Gusto kanyang gamitin para maabot ang ibang tao. Gusto niyang ilagay sa iyo ang tapang, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para baguhin ang buhay mo. At sa pamamagitan mo, Amen. Kaya kung ikaw ay nahipo ng salitang ito, isulat mo dito sa mga komento. Nahipo ako ng Diyos ngayon. O kaya isulat mo, malakas na nangusap ang Diyos sa puso ko ngayon. O anumang katulad nito. Para makita ng mga tao kung gaano kalakas nangusap ang Diyos. Sa panalangin, Amen, luwalhati sa Diyos. At pagkatapos ng panalangin na gagawin natin ngayon, hinihiling ko sa iyo na ibahagi ito sa pinakamaraming tao na kaya mo. Maraming tao ang nangangailangan makarinig ng salitang ito ngayon, sigurado ako dyan. Manalangin tayo ngayon mga kapatid, pumikit kayo at hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Luwalhati sa Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais naming magpasalamat sa iyo para sa panibagong araw ng buhay. Salamat aking Diyos sa iyong salita na buhay na makapangyarihan na tumatagos sa kaibuturan ng aming kaluluwa. Panginoon,
Salamat na hindi mo kami iniwan at binigay mo ang iyong Espiritu Santo na pinagmumulan ng kapangyarihan. Ama, sa pangalan ni Hesukristo, hinihiling namin ang iyong kapatawaran. Patawarin mo kami, Panginoon, para sa lahat ng pagkakataon na nakontento kami sa isang Kristiyanong buhay na panlabas lang, para sa lahat ng pagkakataon na pinarangalan ka namin sa aming mga labi, ngunit ang aming puso ay malayo sa iyo. O Diyos, patawarin mo ang aming pagkamakasarili, kasakiman at kayabangan. Patawarin mo kami, Ama. Dahil mas pinipili namin ang kalayawan ng mundo kaysa sa iyong presensya at ang kasalanan kaysa sa kabanalan. Hugasan mo kami ng iyong dugo, Jesus. Linisin mo ang aming puso mula sa walang saysay na relihiyosidad at mga bagay na hindi mo ikinatutuwa. O Ama, pagod na kami sa pananampalatayang walang kapangyarihan at sa pakikinig lang na hindi isinasagawa. O Diyos, baguhin ang aming buhay at punuin kami ng iyong kapangyarihan. Ngayon, inihaharap namin ang aming sarili. Punuin mo kami, O Diyos. Basagin at likhain mong muli kung kailangan. Ama, alisin mo sa amin ang pagiging kampante, espiritual na katamaran, at takot sa iniisip ng iba. Ama ko, nais ka naming bigyang kasiyahan sa bawat araw ng aming buhay. Ama, ako'y nananalangin ngayon para sa taong nakikinig sa akin. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kulam, lahat ng gawa ng salamangka, inggit, masamang mata na bumabangon laban sa lupa. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, itinataas ko rin ang bawat espiritu ng karamdaman, maging ito man ay pananakit ng likod, sakit ng ulo, kanser, problema sa puso, depresyon, pagkabalisa, espiritu ng karamdaman. Lumayas ka ngayon sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Magpagaling ka, gumaling ka sa kapangyarihan na nasa pangalan ni Jesus. Oh, aking Ama, ipinapanalangin ko rin ang damdamin ng mga taong ito. Panginoon, pagalingin mo ang sugat ng kaluluwa, alisin mo ang masakit na alaala ng nakaraan. Diyos, tanggalin mo ang ugat ng kapaitan at damdamin ng pagtanggi at pag-abandona. Panginoon, punuin mo ang puso ng iyong anak na babae ng iyong kapayapaang lampas sa pangunawa. Dalhin mo ang kagalakan, Diyos, sa iyong lingkod na patuloy kang hinahanap at nakikipaglaban sa kasalanan. Pagpalain mo, Panginoon. Pagpalain mo ang gawa ng taong ito at ang kanyang pamilya, Diyos. Pagpalain mo rin ang mga walang asawa, Ama. Naway makahanap sila ng katuwang na maglilingkod sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan para makagawa ng tamang desisyon. At ikaw, aking mahal na kapatid na lalaki at kapatid na babae na nakinig lang sa panalangin na ito, ikaw na nakakaramdam sa iyong puso na ialay ang iyong buhay kay Hesukristo, na talikuran ang buhay ng kasalanan, ng pagpapanggap at magsimulang mamuhay ng totoo. Kasama ang Panginoon, manalangin ka kasama ko ng taos puso. Ulitin mo lang ang mga salitang ito at gawin mo ito ng buong puso. Amen? Sabihin mo, O Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay isang makasalanan at kailangan kita. Iniaalay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala akong namatay ka at muling nabuhay para sa akin. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at simula ngayon, ipinahahayag ko na ikaw ang aking tanging Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos. Oh, mahal kong kapatid, kapag ibinigay mo ang iyong buhay kay Jesus, sinasabi ng Biblia na may kasiyahan sa langit at nagdiriwang ang mga anghel dahil sa isang makasalanang nagsisi. Pwede kang bumalik sa landas ng Panginoon. Yakap ka ng Ama at nais niyang ayusin ang iyong buhay. Amen. Huwag kalimutang ibahagi ang video at hintayin ang susunod kong panalangin. Gusto ko rin na maging bahagi ka. Ayos ba? Pagpalain ka ng Diyos, mahigpit na yakap, manatili ka sa kapayapaan ng Panginoon.